Natutulog ang babaeng mag-isa sa bahay. Binuksan ng unti-unti ang kumrakama. Kaagad pagkatapos, isang misteryosong puwersa ang nakabawi sa mga binti ng dalaga. Ang babae pala ay pinagmumultuhan ng pervert. Gabi-gabi lilito ang pervert sa kwarto niya. Kontrolin ito, at araw-araw ay lumalaki ang tiyan ng babae. Sa loob lang ng isang linggo, 8 buwan na ang pakiramdam ng buntis. Nagpanik ang babae, mabilis na tawagan ng iyong matalik na kaibigan. Hilingin sa kanya na lumapit at tulungan siya. Hoy Mengmeng, anong meron? Yaru, takot na takot ako. Pwede ka bang sumama sa akin? Anong nangyari? Ikaw, huwag kang mabalisa, magsalita ng dahan-dahan. Buntis ako. Hindi ba kailan ka nagkaroon ng boyfriend? Naloko ka na ba ng isang hamak? Sabihin mo kung nasaan siya. Nununurin ko siya ngayon. Lee Yaru, hindi mo ba alam kung may boyfriend ako? Buntis na walang boyfriend. Nanlumo ang lalaking nasa gilid pagkarinig nito. Natatakot ako na isa lang ang posibilidad para sa bagay na ito. Kung ano ang posible, maaaring hindi siya buntis ng tao. Ang lalaki pala ay angkan ng isang makalangit na Panginoon. Isang ordinaryong brat. Kaya niyang hawakan ito ng diretso. Pagkatapos, sinundan ng lalaki ang kanyang matalik na kaibigan sa bahay ng babae. Pagpasok ko pa lang, napansin kong sobrang laki na ng tiyan niya. May itim na hangin sa paligid. Biglang sumama ang pakiramdam ng lalaki. Mabilis na magtanong tungkol sa sanhi at epekto. Matapos malaman na ang mga babae ay kontrolado tuwing gabi, nakapagdesisyon na ang lalaki. Natatakot ang mga babae na isang gabi ay mangganganak sila ng multo. Sa oras na iyon, direktang titingin ng fetus sa katawan ng ina. Ang tanging paraan para iligtas siya ngayon. Patayin na lang ang pervert. Kaya nakaisip ng paraan ng lalaki. Tanong niya sa matalik niyang kaibigan na si Yaru. Nakahiga sa kama ng isang babae na naghihintay sa pervert. At siya mismo ay nagtatago sa aparador, naghihintay ng pagkakataon. Matapos maghintay ng 2 oras, umilitaw sa wakas ang pervert. Nagmamadaling lumabas ng aparador ang lalaki. Direktang gamitin ng Wang Fu para sukulan ng pervert. Walang kalokohan sa kanya. Sumunod ulit ang lalaki. Direktang talunin ng gas sa kulay abo. Sa oras na ito, nakita ng babae na wala na ang kanyang tiyan. Mabilis kumasayang niyakap ang lalaki at sunod-sunod na nagpasalamat. At sinabi rin, kailangan kong tulungan ng master na may sulong ito ng maayos. Kalahating araw lang ang trabaho. Ang reputasyon ng lalaki ay kumalat sa isang lugar. Kasalukuyan siyang nagmumuni-muni para mabawi ang kanyang lakas. Isang marangal na babae ang pumasok sa silid na walang pakialam sa pagiging magalang. Tinamaan pala ng masamang espiritu ang kanyang anak. Sa mga nagdaang taon, ang mga marangal na kababaihan ay nakahanap ng mga sikat na doktor sa buong mundo. Hindi niya mapagaling ang kanyang anak, at maging ang ilang mga tao na nagsasabing sila. Kahit na ang isang master ay hindi maaaring makatulong ito. Sa wakas natagpuan ito online. Pagkatapos ng post kagabi tungkol sa namumukod tanging multo ng lalaki, noon lang siya nagkaroon ng pag-asa. Kaya naman napakalago nito. Orihinal na galit ang lalaki at ayaw tumulong. Ngunit ibinuka ni Yaru sa gilid ang kanyang bibig para makiusap para sa ginang. Sakalang pumayag ang lalaki. Malapit na, kinuha niya ang compass sa tahanan ng ginang. Hindi, walang pagpatay na layunin dito. Ano ang nangyayari? Mrs. Wang, ano ang nangyayari sa iyong anak? O Master Lee, nitong mga nakaraang araw, laging nakakoma si tiyan niya sa maghapon. Hindi kumakain o umiinom. Ngunit sa gabi, maririnig sa kwartong ito ang tunog ng pagkanta. Si tiyan niya ay nagsusuot ng mga costume at kumakanta at sumasayaw ng napakakaakit-akit. Dati, 3 master ang nanatili sa silid para paalisin ang masasamang espiritu. Ngunit namatay siya bago siya nakarating sa unang kalahati ng gabi. Mula noon, wala nang maglalakas loob na lumapit sa silid ni tiyan niya. Sige, dito na lang ako mamayang gabi. Tingnan kung sino ito. Oh, salamat, Master Lee. Ikaw din ang nahanap ng mga magulang ko na pakasalan ako, di ba? Walang silbi, umalis ka na. Yung 3 matandang lalaki na may mataas na reputasyon ay patay na lahat. Tsaka ikaw. Hindi naman siya mukhang mas matanda sa akin. Huwag kang mag-alala, maswerte ako. Hindi ako magagalaw ng mga normal na haunted house. Magaling bang kumanta ang binata o ang dalaga? It sounds so good. Hindi ko alam kung ano ang itatawag sa babae. Bakit ito dapat ikabit kay Wang Tianyang? Ruhia Liu yan. Hindi sinasadyang nakapasok si Wang Tianyang kay Kayo noong siya ay 10 taong gulang. Nagkataon lang na nasa malapit ako at niligtas ang buhay niya. Akala ko matatakot siya hanggang mamatay. Pero sabi niya gusto niya ako.
Dapat pakasalan mo ako. Maniniwala ka ba sa sinasabi ng isang 10 taong gulang na bata? Ganyan din ang tadhana. Masyadong maikli ang buhay ng lalaking ito. Maaari ko lamang gamitin ang yin at yang bilang isang donor upang tulungan siyang masira ang pavilion ng kapalaran. Noon lang ako nabuhay hanggang ngayon. Hindi nakakagulat na mabubuhay pa si Wang Tianyang hanggang ngayon. Yin at yang donor. Ibig sabihin patayin ng babaeng aswang na ito. Mamamatay din si Wang Tianyang. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Walang kwenta ang pagpatay sa akin. Ngayon ay natapos na ang kapalaran ng batang ito. Bawat dagdag na minuto, ang aking yin energy ay sasakupin ng katawan na ito ng isa pang punto. Hindi aabot ng 3 araw. Patay na si Wang Tianyang. Pagkatapos sabihin mo sa akin kung paano kita matutulungan. Ikaw ay miyembro ng Xuanmen. Hindi ako Daoist. Kung hindi ka miyembro ng Xuanmen, wala kang magagawa tungkol dito. Mag-message ka lang. Hinihiling mo sa pamilya Wang na mahanap ang tao sa Xuanmen sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan hindi mamamatay ang kanyang anak. Maaari ring masira ang Fate Pavilion. Kahabaan ng buhay. Nakita ko. Itong si Liu Yan ay nasa Wang Tianyang. Para lang gamitin ang kapangyarihan ng pamilya Wang. Hanapin ang tao sa Xuanmen. Bakit? Mangyaring sabihin sa akin ng partikular na paraan. Tatagal lamang ito ng ilang araw. At hindi makatotohanan na makahanap ng isang tao mula sa Xuanmen ngayon. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Matapos makinig sa panawagan ng lalaki. Sunod-sunod na tanggi ng babaeng aswang. Sinabi niya na kung ang isang taga-Xuanmen ay tumulong sa kanya, ito ay katumbas ng pagkawala ng kanyang buhay. Ayaw niyang makitang may namamatay dahil sa kanya. Dahil ang master na kinuha ng pamilya Wang kanina, patay na. Pero sabi ng lalaki, si Wang Tianyang ay mamamatay sa loob ng ilang araw. Kung hindi niya susubukan, walang makakatulong sa kanya. Matapos makinig sa babaeng multo, sumuko na siya. Sinabi sa isang lalaki ang kanyang sikreto. Ito ay lumabas na ang babae ay pinatay ng isang Daoist pari sa kanyang buhay. Pagkatapos ng kamatayan, ang kaluluwa ay itinulong pa rin niya. Araw-araw, taon-taon, sobrang gustong ma-reincarnate ng babaeng aswang. Sa wakas natagpuan ng puwang. Dinala sa katawan ni Wang Tianyang. Umaasa akong samantalahin ang pagkakataong ito upang makahanap ng isang tao mula sa Xuanmen na tutulong sa kanya. Pero mas nakakasama ang sumunod na sinabi ng babaeng aswang. Narinig ang tungkol sa paring tawista na nagpakulong sa kanya. Pagkatapos ng kamatayan, inilagay din niya ang kanyang kaluluwa sa forma sayon. Kinuha ng matandang iyon ang kaluluwa ko. Nakakulong sa forma sayon. Nakahanap ng 35 pang multo na katulad ko. Nakulong. Pagkatapos noon ay pumasok na rin ang matanda sa forma sayon. Ginagawa niya tayong maglingkod sa kanya mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ito ay nangyari sa loob ng libu-libong taon. Damn it, that's the art of honoring the king. Ito ay naimbento ni Kong Xidao noong panahon ng naglalaban ng estado. Hindi pwedeng maging emperador habang nabubuhay. Upang tamasahin ang paggamot ng isang emperador pagkatapos ng kamatayan. Nang maglaon, ang mga prinsipe at maharlika ng lahat ng dinastiya ay inilibing kasama nila. Lahat ng kamanghamanghang, para lang nasayin. Maaari mo ring tamasahin ang paggamot na mayroon ka sa iyong buhay. Teknik ng Jade King. Dahil alam ng iyong master kung anong teknik ito. Pagkatapos ay dapat mayroong isang paraan upang masira ito. Maaari lang akong pumunta at tumingin muna. Kung ito ay maaaring basag o hindi depende sa sitwasyon. Hoy, ikaw ay 1,000 taong gulang na mamamatay tao ng demonyo. Ang matandang iyon ay isa ring Demon Slayer sa loob ng libu-libong taon. Pumunta ako. Nga pala, paano ka nakatakas? Pumunta si Wang Tianyang sa Qingye Village 10 taon na ang nakakaraan. Hindi sinasadyang humakbang sa formation. Sinamantala ko ang pagkakataon para masugatan ang katawan niya at makatakas. Guro, kung may pagkakataon kang masira ang forma sayon, hanapin ang aking mga abo at ibalik ang mga ito. Sa ganitong paraan, natural na magiging puti si Wang Tianya. Okay, gagawin ko ang lahat. Salamat sir sa pagtulong sa aking munting babae. Ang isang maliit na batang babae ay dapat magkaroon ng focus. Oh. Kuya, hindi ka patay. Bakit gusto mo akong mamatay? Kung mamatay ako, hindi ka na mabubuhay. Hindi rin yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko lang inaasahan na napakabata mo. Higit na mas mahusay kaysa sa iyong 3 matandang lalaki. I'm sorry, pwede ka nang umalis. Malapit na naman akong makoma. Kilala mo pa ba ang sarili mo? Sa totoo lang, wala na akong interes na mabuhay. Huwag maging matapang. Makakatipid. Kung hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, huwag mong hayaang madamay ang iyong sarili. Ang mga salita ni Wang Tianyang ay labis na nagpakilos sa lalaki. Nagdesisyon ako na iligtas siya. At gusto ding palabasin ng babaeng multo. Tanggalin ang masamang Daoist na pari na ito. Pagkasabi noon ay nagkukumpulan ng ilang tao sa sala. Simulan ng paghahanap kay Wang Tianyang. Ang lokasyon ng Qingliu Village na aking binisita. Tagpuan ko ang lokasyon ng Qingliu Village. Matagal nang inabandona ang nayon na ito. Isa na itong ghost village ngayon. Kamakailan, isang internet celebrity na si Keiko ang pumunta sa Teleng. Nawala lang.
Nang walang karagdagang ado, umalis na tayo agad para bisitahin ang ghost village na iyon. Ngunit pagdating namin sa pasukan ng nayon, hinarang silang dalawa ng isang babaeng multo. Mabilis na pinapanto ng lalaki ang babae sa ibang direksyon. Kapatid, ano ang nangyayari? Bakit ka bumalik? Huwag kang mag-alala sa kanya at magpatuloy sa paglalakad. Ah. Kuya Lee, tao ba ito o multo? Natatakot ako na baka may nakasalubong kaming makapangyarihang pagong. Kunin mo itong anteng-anteng. Hintayin mo ako sa kotse. Bombang halimaw. How does you make trouble here and hurt others? Sabihin mo sa akin kung bakit mo ako hinayla doon. Delikado ang daan para sa mga opisyal. Ito ay para sa iyong sariling kabutihan sa ibaba. Opisyal, maaari bang isa ka ring malaking kayumangging babae? Alam mo namang opisyal siya. Kilala mo ba si Liu Yan? No, ang him is my good sister. Ngunit nakatakas siya dito 10 taon na ang nakakaraan. Nahulog lang ako sa mga chismis sa pagkakataong ito. Halika at kunin ang kanyang abo. Pinapayuhan ko kayo, mga matataas na opisyal, na huwag magbigay ng swerte ng walang kabuluhan. Ang harapan ay nagsimula na rin gamitin ng Earth Demon Formation. Ito ay lubhang mapanganib. Siguradong mamamatay ka kung pupunta ka. Itong formasyong binanggit mo, pero hindi ko magawa ang ghost face na iyon. Alam na pala ito ng lahat ng matataas na opisyal. Since may formation sa unahan, paano ka nakatakas? Ilang araw ang nakalipas, isang babae ang dumating sa Qingyu Village. Sinira niya ang formation, nanalo sa pabor ng may karanasan. Kaya nakuha ko ang kanyang kaluluwa. Ang Disho formation na iyon ay maaari lamang tumanggap ng 36 na kaluluwa. Kaya binitawan ako ng matanda. Natatakot akong may mamamatay na iba. Kaya nandito ako para harangan ng daan araw-araw. Nakita ko. Mukhang mabait ka rin namang tao. Huwag kang mag-alala, nandito ako para iligtas ka sa pagkakataong ito. Gusto kong basagin itong underground formation. Ibigay mo ang iyong kalayaan. Opisyal, dapat ay miyembro ka ng Xuanman. Hindi. Hey, bakit? Sa tingin mo? Tanging ang mga tao mula sa Xuanman ang makakapagligtas ng mga tao. Ang bulag na matandang Daos na iyon ay miyembro ng Xuanman. Ang kanyang dharma ay Xuanman magic. Tanging ang mga tao mula sa Xuanman ang makakabasag nito. Kung ang opisyal ay hindi miyembro ng Xuanman, pinapayuhan ko kayong bumalik. Huwag mag-alala, alam ko rin ang kaunti tungkol sa Xuanman magic. Kaya kitang iligtas. Mahusay, ngayon tayo ay naligtas. Yung mga kapatid na babae, hindi ko na kailangang tiisin ang kanyang 1000 taong pagpapahirap. Sir, ituro ko sa iyo ang daan. Mabilis na lumuhad. Mabuti. Nandito ang palasyo. Liabo, ito ang pangalan ng babaeng multo ngayon lang. Siya lang, para lang hindi tayo makapasok sa bitag ng amo. Wala akong pagdududa. Siya rin ay kapatid ni Liu Yan. Sorry ate multo. Dito naruroon ang makamulto na matandang Daoist formation. Ang abo ng ating 36 na kapatid na babae ay nakabaon sa ibaba. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa forma sayon, maaari mong alisin ang abo. Nakita ko, panoorin akong lumagpas sa lumang paraan at masasamang gawain. Tulungan mo akong protektahan siya. Mabuti. Bakit? Narito ang isa pang hindi natatakot sa kamatayan. Pinadalhan din niya ako ng killer beauty. Puputulan kita hanggang mamatay. Sir, iligtas niyo po ako.